Sandali. Approve na ba? Parang hindi ba? Si Kasyalo, hindi nagre-require ng collateral ha. Wala kang kailangan. Ano ba yung pangaharas na sinasabi? Yes mga Mima, tara na at ating himay-himayin ang top 3 loan apps na patok utangan ngayong 2026. Balikan natin sila kasi feeling ko may mga updates. So top 3 loan apps, sino ba itechiwarya? So nangunguna dyan si FT Lending. Si FT Lending, as you all know, is SEC registered. Meron din po siyang CIC accreditation. So talaga naman. So as you can see dito sa kanilang app, they offer a maximum loan amount of 30,000 pesos. So ako naman, may account na ako pero never akong na-approve kay FT Lending. Pero ang sinasabi nila, si FT Lending daw kasi okay. May mga nagsasabi din na kapag na-pass due daw, nang jajaras. Yung pangjajaras po ay hindi po talaga katanggap-tanggap yun ha sa mga borrowers. Iwas-iwasan nyo ang pangaharas sa mga borrowers. I'm talking in general here sa lahat ng mga OLA na nag-ooperate ngayon, mapalegit man yan or hindi legit, wag na wag po kayo, never kayong gagawa ng kalokohan. Kayong mga collector ng mga OLA dyan. Yung salitang harassment kasi, it's subjective eh. Kailangan din naman natin maging objective tayong mga borrowers. 'Di ba? Hindi porket sinendan tayo ng payment reminders twice, thrice, 'di ba? Sasabihin na natin pangjajaras na 'yon. Or kapag tinatawagan tayo ng siguro mga ilang multiple times in a day, part kasi yan ng collection process nila ha. Let's be objective. Ano ba yung panghaharas na sinasabi nila? Paano ba yung panghaharas na yan? Minumura ba kayo? Gana? I-specify nyo ano bang klaseng panghaharas yan. So anyways, ang FT Lending, yun nga, may fast application siya and fast audit daw and fast arriving. Diba? Ang taray ng ganun. As you can see sa aking account, kung a-applyan ko yan, kailangan ko munang mag-login kasi nga, I have an account already with them. So, magla-login muna ako and then ikikiin ko yung aking password. But you can also log in using the verification code na masasend dyan sa cellphone ninyo. So, after ng verification code na nasend sa aking cellphone, may paganito na siya, purpose of loan. So, business trip, pwedeng maglagay kayo dyan ng purpose of loan. So, ang sasabihin ko yung general expense. Pero, nakakaloka kasi pag-a-apply na naman niya ako. Meron na nga akong account sa kanya. Anyways, maybe I should use my other account. Pero na-detect naman niya na ako si Mark. Hindi ba? So, let me go back. So, pag nag-go back ako, ito yung sinasabi sa akin, your estimated revolving credit limit is 28,000. Only 3 steps left to get a limit of credit. Sabi niya ganon. So, i-view my limit. So, yun na nga. Kailangan maglagay ng purpose. So, ilalagay ko dito yung general expense. Tapos, nag-ask din siya ng education level na naman. Nakakaloka. Ito yung ayoko sa, sa application ng mga loan. Yung mag-fill out ka na naman. Nakakaloka. So, anyways, pati address, ilalagay mo dyan. Nakakaumay lang kasi. So, anyways, hindi ko na siya tinuloy. So, i-check natin yung mga advantages ni FT Lending. Yung limit nila is recyclable and upgradable. So, it grows gradually. At eventually, di ba, kapag nakakapag-payment kayo and you have a good payment history sa kanila, your limit can grow up to 30,000 pesos. So, the credit limit can be restored with each repayment and increases gradually with a good credit record. And then, gradual reduction of interest rates, may ganyan din siya. The interest rate will be gradually reduced as you keep a good credit record. And they also have flexible and optional repayment periods. You can have repayments are made according to your schedule and can be made in multiple installments. As long as you have a credit limit, it revolves. So, kapag nagbayad na ulit kayo, mare-replenish siya and then you can, again, apply for a new loan. Okay, ganun siya. At ang susunod sa ating top 3 loan app, I see Happy Cash. So,
So, nakaka-happy nga ba si Happy Cash? Kasi na-approve ako last time ng Happy Cash. Yun nga lang, ang problema, ang gamit ko kasi yung ibang number ko. Which is, wala akong GCash doon na nakalink doon sa number ko na yon. So, useless. Hindi ko na cash out. So, i-check natin ngayon kung meron siyang bank account na payment method or disbursement method. Kasi last time, ang meron lang sa kanya is e-wallet, GCash at saka Maya lang. So, I was hoping na meron din sanang bank account para doon ko na lang ipa-disburse yung na-approve sa akin. Kaso, hindi ko pa siya nababalikan, kaya ngayon, babalikan natin. So, anyways, before natin i-check yan, si Happy Cash kasi can offer up to 25,000 pesos. Legit si Happy Cash kasi SEC registered at saka CIC accredited din siya. They have zero hidden fee. Oh, antara, hindi ba? Simple and stress-free monthly repayment. At balita ko kay Happy Cash, buo mo din siya makukuha daw. Okay. So anyways, I'll go ahead and click on that borrow. Let's see. So ayan siya. So ang nangyari noon, dinilit ko yung account ko kasi nga useless din. Hindi ko rin magamit. Hindi ko rin may cash out yung aking credit limit. So kaya account deleted nakalagay dyan. So anyways, I can recover naman daw. Oh, okay. So once you click on the recover, may pa-facial verification. So, mag-facial verification lang tayo. Tapos, i-allow lang natin yung mga permissions. Okay, so account under review ang nakalagay na. Your account is under review. The result will be notified to you via SMS. Please wait patiently. Ay! Sana ma-approve. Charas. Anyways, i-check natin. Okay, nag-loading pa lang siya. Pero parang may natanggap akong SMS. We are pleased to inform you that your previously closed account has been reinstated. You may now proceed. Chorva. Okay, si Happy Cash. Under verification pa siya. Medyo masugal siya ng very light ha. Pero i-check natin yung kanyang pagkakakilanlan dito sa App Store. Happy Cash. So, ang sabi dito is ang pwedeng ma-loan is up to 25,000 pesos. And they also have 0.9% low interest per month. Antaray ng 0.9% per month. Per month yun, hindi per day. And of course, SEC regulated siya, kaya safe na safe. And yun, flexible ang kanyang repayment. User-friendly. Okay, talaga naman user-friendly kasi nga mabilis at saka maganda yung app nila. Very responsive yung app. And easy cash out. Ganyan. Sana yung cash out nila ay hindi lang e-wallet. Dapat pwede na rin yung bank account. So, antaray kasi meron siyang 4.8 ratings sa App Store. Sabi niya dito, Happy Cash is a fantastic lending app that offers a seamless and user-friendly experience for those in need of quick financial assistance. With a simple and straightforward application process, users can easily apply for a loan within minutes. The app's interface is clean and intuitive, making it easy for anyone to navigate, even if they aren't particularly tech-savvy. Ang taray naman ng review na yan. Pero i-check natin yung other reviews, feeling ko. So sabi, fast, reliable, and truly worth it. Legit, sabi din nung isa. O, diba? Legit online loan app. I am very satisfied user of your app, although the starting amounts are initially low. Settling your dues earlier grows your credit little by little. It is very easy to use and the process of applying is very simple. I recommend this to anyone who needs a quick cash loan in times of emergency. Diba, ang taray? So, nakaka-happy nga talaga si Happy Cash. Sana ma-approve ako. Approve ako! Congratulations! Ay? Sandali. Approve na ba? Parang hindi ba? Congratulations, account recovery successful. Kakalawa. Akala ko approve na. Wait lang. Maglalagin ulit ako. Paasa ha. Sana ma-approve nga. Charot. Nakakaloka. Okay, so, nakapag-login na tayo at ito yung sinasabi, application under review, you're in priority queue. Please wait. Sabi niya. Tapos may pa-countdown. 24 seconds, 23 seconds. Wait, hintayin natin. Baka ma-approve ako. I-refresh natin. Sana man lang ma-approve tayo ng bonggang-bongga.
13 seconds, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sorry, your permission wasn't approved at this time. Kaloka. So, rejected ako dito sa Happy Cash. Anyways, that's fine. Diba? Ganun talaga. Kasi, purita ang aking credit score ngayon. Okay, anyways. Ganun talaga siya. And, ang ating susunod na loan app na talaga naman super legit at kinababaliwan din ng lahat. May minimum of 1,000 pesos ang kanyang ino-offer. Up to 13,000 pesos mima. Walang iba kundi si Cashalo. Yes, Cashalo. Meron siyang cash loan na product. Meron ding Lazada loan or yung installment, buy now, pay later. So talaga naman, walang kaltas. Buo mong makukuha si Cashalo. So i-check natin kung makakapag-reapply na ako. Kasi last time, hindi ako makapag-apply kasi kailangan kong hintayin kung kailan ako makakapag-apply ulit. Okay, so i-check natin ha. So nakapag-login ako sa aking account. Ay, yun lang. We cannot approve your application at this. Please try again after March 19. Kailangan kong antayin ang March 19. So i-check natin dito. So as you all know, si Cashalo is under Palo Financing Inc. So licensed siya with SEC at saka accredited din siya ni CIC as submitting entity. Si Cashalo hindi nagre-require ng collateral ha. Wala kang kailangang i-collateral dito at saka low daily interest rate siya. Walang kaltas. Always receive the full amount. No hidden charges. No advance fees. At very convenient ang kanyang terms kasi pwedeng monthly. 'Di ba? Kapag nakita niya maganda yung payment history mo, magma-monthly ka na niyan. So, yung sa akin kasi na-approve ako, the first time na na-approve ako, parang 14 days yung binigay sa akin na term. But sabi nila, pwede yung monthly. As long as maganda ang payment record mo sa kanila. And as you can see naman, maganda ang kanyang rating ha sa App Store. May 4.5 rating siya sa App Store. At ito yung mga sinasabi ng iba. Legit, perfect. Tapos may high service fee. May nagsabi to high service. Service is good. Loan 10K. Service fee is 1.4. Interest is 931 with insurance of 344. In total, charges is high compared to other loan app I used before. Hoping next time we'll have low charges in total in fees. Sabi niya. Well, anyways, depende yan siguro. Hindi ko alam kung bakit. Ganun. Sinasabi niya low interest rate daily, hindi ba? Pero pretty much marami naman nagsasabi na maganda. May mga nagre-recommend. Napakaganda ng Cashalo. Hindi tulad ng ibang loan app. Ang liit lang ng bawas. Di kagaya ng iba ang lalaki. Very nice. Pinaka-nice sa tanan OLP aside sa gamay o tubi na. Hindi ko maintindihan. Bisaya day. Tapos, ayun. Pretty much okay na okay si Cashalo. Yan yung aking top 3 na loan app na legit na nakikita ko naman na recommended siya. 'Di ba? Hindi lang ako. Base sa mga karamihan na nagre-review o nagbibigay ng review ng mga utangera, okay naman daw itong tatlong Itechwarya. Pero syempre, kahit sabihin natin okay sila, kailangan gawin nyo pa rin yung pagre-research ninyo bago nyo apply ng isang loan app. Kahit legit pa yan, kahit sabihin natin na okay, sige, SEC-registered, CIC accredited, yes, may legit nga. Pero paano kapag na-pass nyo, mahaharas ba ako? O diba? Yung mga questions na kailangan natin i-reconsider. And of course, kapag mag-apply tayo ng mga loans, kailangan natin tanungin or i-assess yung sarili natin. Bakit pa ako mag-apply? Kailangan ko ba ito? 'Di ba? Mga ganon, hindi yung basta apply lang ng apply, 'di ba, para lang makautang. Hindi ganon. Ang pag-utang po, it's not about getting approved lagi. It's about the purpose, 'di ba? Ng ating pagjutang-jutan. That's part of being responsible jutangera. So, kung interesado kayo, meron akong Cashalo
link dito sa comment section. You can try applying for Kasyalo. Kasi based on my experience, okay naman siya. Wala siyang kaltas at never akong naharas ni Kasyalo. Maraming salamat sa mga memorya natin. At sa mga hindi na-approve, huwag kayong mag-aalala kasi may mga alternative cash loan options naman tayo. You can check my comment. Dito sa video na to, may mga links po ako dyan ng recommended loans na pwedeng apply in times of needs. And again, we are responsible Jude Tangera. And don't forget to subscribe mga Mima. Thank you very much. Till our next video.